Yo, what's up mga master? Paano daw sumepra ng kanta gamit yung bass? Yan yung tanong ng ating ka-master. Yon, shout out sa'yo master yan. Kung nag-i-start ka pa lang sa bass at gusto mo itong maunawaan mga master, manood ka. Turo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! So napapansin nyo di ba mga master yung mga gitarista, ito mga master gitarista, pag merong kanta na bago, ang ginagawa nilang bass yung kanilang gitara. Yan, ganito. Yan. Yan, ganun. Actually, ang hinahanap nila doon is mapatamaan nila yung chords na ipi-play. Yan. Ganun siya mga master. Para pag matamaan nila yung chords or yung tinatawag na yung tonal center, yung key ng isang kanta. Parang ano siya, parang gravity kasi siya eh. Pag meron kang mapapakinggan na mga backing track, example. So, start ako dito ganun. Oh, lumayo ako, di ba? Napansin nyo, parang lumalayo ako. Ibabalik ko siya. Oh. So, nandito. Ito yung center gravity. Kumbaga, dito ako tinuturo ng nota. Ulitin ko masira. Dito ako mag-start, alam ba? O dito ako tinuturo, pag igano ko lumalayo, tino. Dito talaga ako tinuturo. So ito yung kanyang key ng kantang yon. Kahit lumilipat-lipat yung mga chords, di ba napansin nyo? Ito tinuturo. So ito ay C na note. Yan. Nasa 8 fret tayo dito sa bass. Yan. Take note mga master ha. Kailangan may idea na kayo sa fretboard talaga para matutunan nyo kung paano sumepra. Gaya ng gitara na mayroong family chords. Yan. Sa gitara kasi is magko-chord ka. So sa atin as bass, siyempre hindi naman ito chords yung nandito. Panay notes tayo dito. So yung family chords, example may family chords na C dyan. Kumbaga sa gitara, C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminished. Sa bass naman, C, D, E, F, G, A, B. Yan. Dito lang ako nag-start sa A string. Yan. So, napapansin nyo, di ba? Scale. Meron tayong whole step, half step, whole step, whole step. Then half step, ito ay octave. C din ito. Kasi mga master, ang mga family chords, yan, take note, mga family chords, ang pagkakasunod-sunod nila is hango din sa pagkakasunod-sunod ng mga scale. Take note talaga dyan mga master. So, ito yung gagawin natin. Kung nagko-chords ka, ito is C major, D minor, E minor, F. Yan. Parang yan ang ini-imagine mo. So, dito sa bass kasi, madaling matutunan mag-sepra ng mga kanta. Kasi, notes ang gagawin mo dito eh. So, walang kinalaman dito kung mayroong mang minor chord dyan, diminished chord yan. Kagaya ng ating B, di ba? Sa chord na B diminished. So, wala tayong gagawin dyan, kundi B lang yung ating ipi-play. Walang weird dyan na tipahan. So, family chords sa mga gitara, yan, anywhere dyan. Alam mo, G family chords. So, sa atin, G major scale ang ipi-play natin. Kaya napakahalaga na alam mo yung mga nota sa fretboard. So, i-play ko ulit yung backing track na yon. Hahanapin na natin yung kanyang mga kasunod na mga chords. Kasi siyempre naturo na tayo dito kanina C. Yan. So, ito lang din ang ipi-play ko. C major scale. Yan. So, C, D, E, F, G, A, B. Yan. Hanggang dito lang. Kasi octave lang naman ito eh. C. So, dito hanapin ko dito sa mga nota na to. Yan. Iisa-isahin ko siya mga master. Siyempre, papakinggan ko rin yung song ng paglipat ng chords. O, lumipat dyan. O, malayo, di ba? Take note, malayo. Hindi dito. Kasi malayo sa D. O, iniisa-isa ko lang. So, ang susunod natin is E. O, play ko ulit. So, palagi kang mag-i-start talaga mga master. So, C tayo ulit. Yan. Sunod natin is E. Layo. Start na naman tayo. So, ito na. Meron tayong C. F naman tayo. Layo. G na yung susunod natin mga master. So, ito
ito yung G natin sa 10th fret ng A. Okay, G. Tatanda mo na agad yun, nakuha mo na meron pala siyang C tapos G. Di ba? Interesting. Then ang susunod naman is tatanda mo naman yung paglipat. So, isunod-sunod lang natin. So, start naman tayo sa C, D, ganon, so on, so forth. So, try natin. Nakuha na natin yung dalawang chord ngayon. So, ito, C. Yan. Then yung isa is G. Try natin sa D. Malayo. Ulit naman. Ganon talaga yun mga master. Ulit ka talaga nyan. Meron tayong E. Yan. Try natin ito, E. So, malayo. Ulit naman. Okay. Then G. F naman ngayon. Layo naman. So, ulit. So, this time, siyempre, di na tayo mag-G. Nasa G na tayo eh. So, A. Try natin sa A. Dito natin kukunin yung A sa D string 7th fret. Okay. A pala yun. Nakuha na natin yung tatlong chords niya. So, meron siyang C, G, A. Ngayon yung pang-apat niya. So, sa pang-apat, ganun lang din ulit yung gagawin natin. Step tayo, D naman, ganun. Basta di tayo mawawala sa major scale. Kumbaga sa family chords yan. So, tatanda na natin. Nakuha na natin yung C niya. Yan. Then, yung G. Naghang A. Ngayon balik tayo, D. So, malayo. Ulitin natin. Okay? Umikot lang din siyang backing track natin dito. A. Try natin sa E. Taas nito. Malayo, di ba? So, ulit na naman. Ganun talaga yan. G. Sunod natin nun is F, di ba? A. Try natin F. Okay, nakuha natin. Meron pala siyang C, G, A, then F. Interesting. C, G, A, F. Ngayon, siyempre, dahil alam naman natin yung mga nota sa fretboard ng ating bass, so, not all the time, dito na lang yan, balik-balik tayo. So, pwede natin kunin dito, yung C, then G sa taas niya, then A, yan, F. Para gumagalaw naman yung ating mga daliri. Hindi lang naka-focus lang sa isang frets. So, ito na. Dito kukunin yung aking C. Ayan. Then sa G ko, sa taas na lang niya. Ayan. Okay? Then yung A dito. Diba? Mas maganda, diba? Tapos F. Ngayon, ito na. Siyempre, mag-a-add tayo ng flavor doon. Ayan. So, ito. Meron tayong C, major scale. Tandaan nyo mga masara. So, pagpalagay ko dito, natin kukunin yung ating C, din yung ating G dito, di ba? So, sa ating skala, C, D, E, F, G, A, B, C. So, bago tayo nakarating dito sa G, meron tayong B, A, at G. Di ba? So, pwede nating lakaran itong mga notes na to bago tayo pupunta dito. Tinatawag yan ng mga passing notes. So, ito yon. Dito ko kukunin yung aking C. Yan. Diba? Din dito is A yung kasunod natin, diba? So, alam naman natin ito is part din ng C. Major scale ito. C, D, E. Yan, diba? Yung nasa taas niya. So, pwedeng ganitong gagawin ko. Gawin kong passing notes yung dito, yung sa taas niya. Ito yung E. Then, babagsak ako dito sa A. Yan. Try natin. So, ito na. Dito ko kunin yung aking C. Yan. Then, play along ka na lang. Sinundan ko lang yung skala.
ibig ko sabihin mga master. Yan. Basta tandaan nyo lang lagi mga master, pag magsisepra kayo, hanapin nyo lang yung center gravity. Yan. Itong kwerdas lang to, isang kwerdas lang hanggang 12 fret yan. Hanapin nyo. Halimbawa, pupunta kayo dito, yung center gravity nyo mapupunta sa A. So, A major scale, automatic ang gagawin nyo. So, ano meron sa A major scale? Meron tayong A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp. Yan. Or ito rin yung A major family chords. So, yun lang siya mga master. Napakadali lang itong tutorial na ito mga master. Pero alam ko, nakakuha kayo ng idea nito. Ito palang ating bass is J-Craft Guitar GB2. Yan. So, nilagay ko na sa comment section yung link mga master para marekta na kayo sa store ng Jolly Music. So, yun lang mga master. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo. Kilala nyo na mahilig din sa bass. Yan. Hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.